Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Pasensya na, ngayon ko lang na-upload itong video dahil nga sa meron akong importanteng nilakad. Balik na tayo sa ginagawa ko na ang problema ni customer, pag inapakan niya itong brake pedal, malalim. Inapagawa niya na itong mga preno, tapos gumastos siya ng 8,000, kaya lang ganun pa rin. Malalim pa rin yung brake pedal pag inapakan mo. At kung napanood niyo yung part 1 ayon kay customer, hirap na ito sa akyatin, para bang tigil na yung hatak niya. Yun naman pala, yung preno dito sa likod, sobra sa adjust. Halos dumikit na yung brake shoe dito sa brake drum. Kaya nga nung kinalas ko itong brake drum dyan, medyo nahirapan ako. So far ngayon, okay na. Bali, ang ginawa ko nga dito sa mga preno sa likod, niluwagan ko na yung pagkaka-adjust niyan. Tapos, ipacheck ko na kay customer yung handbrake, para nga makita ko kung gaano siya kalakas. Ayan makapit naman itong handbrake niya kahit niluwagan ko na yung pagkaka-adjust dito sa mga preno sa likod. At dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa harapan. Dahil ang problema dito ni customer, pag nagpreno siya, kakarinig siya ng ingay. Yung bang, ganon. Ibig sabihin ng mga boss, marumi itong preno or matigas na masyado itong brake pad. Unang-una, ayon kay customer, paggawa niya na nga itong preno at napalinis niya na itong mga brake pad sa harapan. Kaya nga nung sinabi niya sa akin na ganun pa rin after malinis itong mga brake pad, nagsuggest na ako na palitan na itong brake pad. Pwedeng masyado nang matagal yan, kaya masyado nang matigas itong mga lining ng brake pad niya. Isa pang reklamo ni customer, nakakarinig daw siya ng langit-git dito sa pangilalim niya. Kapag ganun na langit-git lang, lalo na ngayon medyo maulan na, ini-sprayan ko lang yung pangilalim niya ng penetrating oil. Pwede kasing dahil lang yun sa kalawang, kaya nakakarinig siya ng ingay. Punta na ako dito sa brake caliper mga bossing, kung makikita nyo, tatanggalin ko itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Ang problema, itong nasa baba na sliding pin bolt stack up. Kaya ang gagawin ko, itulak ko muna papasok itong piston dito sa loob nga ng brake caliper housing niya. Dahil nga sa ayon kay customer, nalinis na itong brake pad niya pero maingay pa rin, kaya nagsuggest na ako na kailangan ng palitan itong brake pad niya. At syempre naman, pag bago ang brake pad, makapal. Kaya nga kung makikita nyo, ipinapasok ko itong piston dito sa loob ng housing ng brake caliper. Kaya lang, hindi ko na maisagad na ipasok itong piston dito sa loob ng brake caliper, kaya tuluyan ko munang tanggalin itong nasa baba na sliding pin bolt. Medyo nag-stack up lang naman yan, kaya sasamahan nyo ng kaunting tiyaga para matanggal nyo. Ayan, medyo lumabas na itong sliding pin bolt, kaya gumamit ka na ng pinakamatigas mo na flat screw. Sinsili mo na yan para tuluyan na ngang lumabas itong sliding pin bolt dito sa brake caliper. Ayan, lumuwag na, kaya pwede nyo ng kamayin yan. Wala na kasing grasang nakakapit dito sa sliding pin bolt, kaya medyo nag-stack up na siya. Tapos yung goma niya, wala na rin. After nyo matanggal yung dalawang sliding pin bolt, iangat nyo itong brake caliper. Tapos tanggalin nyo na itong lumang brake pad niya. Kapal sa kaya sayang mo, lilinis na to Yung isa namang brake pad mga boss, nakaklip yan dito sa brake caliper. Bali, itulak nyo lang yan pababa. Ayan ganun lang ang pagtanggal niyan. Diba? Tanggal na siya. Dahil sa kinalawang itong loob na pinagkakabitan nyo ng sliding pin bolt, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Tapos ipinasok ko itong sliding pin bolt niya. Babataas yan mga boss, tsaka ako pre-up itong sliding pin bolt. Kung makikita nyo, inilalabas-masok ko itong sliding pin bolt dito sa loob ng housing niya. Pag madulas na yung laro ng sliding pin bolt, pwede mo nang linisan itong dalawang sliding pin bolt. Siguraduhin mo lang na yung kalawang na mga kumapit dyan, natanggal mo. At pag okay na, pati itong rotor disc hanggat maaari, liliyahin yan para yung mga kumapit na dumi or kalawang dito sa rotor disc matanggal. Sa paglinis naman itong rotor disc, gagamit lang kayo dyan ng liha para kung meron siyang malaking gasgas o kaya merong matalas dito sa rotor disc nyo, kahit papano mapakinis nyo yan nang sa ganun hindi makadamage dito sa brake pad yung bago. At kung may budget ka pa, pwede mo namang sprayan yan ng brake cleaner para kung may langis o malagkit na kumapit dito sa rotor disc mo, mawas out. Na after mo namang ma-sprayan yan, punasan mo itong rotor disc. Balik tayo sa brake caliper na bago mo ilagay yung bagong brake pad, syempre kung may panghangin ka, hanginan mo muna yan. Pero kung wala kang panghangin, edi gumamit ka ng paint brush, ay nang gamitin mo pantanggal sa alikabok. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa paglagay ng brake pad mga boss, may tinugo yung daliri ko, may butas dito sa brake caliper, Tapos ito naman brake pad, meron siyang nakaumbok na bilog, di ba? Nakita nyo. Tapos, iangat mo ngayon itong clip dito sa brake pad. Ipasok mo yan dito sa brake caliper, tsaka mo ngayon siya itulak pababa. Dapat yung nakaumbok na bilog dito sa brake pad, may i-shoot mo yan dun sa itinuro ng daliri kong butas dito sa brake caliper.
Importante na nailapat mo ng maayos itong brake pad. Tapos, spray mo yung brake pad ng brake cleaner dahil nga sa nahawakan mo yan. Tapos, hanginan mo ulit itong brake pad, pati itong brake caliper. Para sigurado ka na kung may natira pang alikabok o kung may kumapit pa na dumi dyan, matanggal. At syempre naman, bago mo ilagay yung isa pang brake pad, kailangan na ibalik mo na sa dati niyang posisyon itong rotor disc. Pag okay na, o i-position mo na itong isa pang bagong brake pad. Importante na nakalapat ng maayos yan dito sa brake caliper holder, papunta dito sa rotor disc. Tsaka mo ngayon ilagay na itong brake caliper. Siyempre, nandiyan na yung brake pad, di ba? O, isalpak mo na yan. Yun lang mga boss, dahil sa bago itong brake pad, makapal yan. Kailangan talaga ipasok maigi itong piston dito sa loob ng brake caliper. Sinadya kong ipakita sa inyo mga boss, para alam nyo na pagbago ang brake pad, kailangan talaga yung piston niyan nakapasok sa loob ng brake caliper housing niya. Kaya ang ginawa ko dyan, yung brake pad na nakalagay dito sa brake caliper, tinanggal ko muna. Tapos, lalapat ko ng maayos itong brake caliper dito sa holder niya para malagyan ko yan ng sliding pin bolt. Ayan mga boss, yung sa taas na sliding pin bolt, inilagay ko muna. Tsaka ko ngayon pinutungan pa ng lumang brake pad, itong bagong brake pad na inilagay ko. Tapos, ilalapat ko na ng maayos itong brake caliper dito sa holder niya. Tsaka ko ngayon ilalagay itong pangalawang sliding pin bolt. Tapos, gamit yung flat screw, ikakalso ko yan dito sa rotor disc. Tsaka ko ngayon hihilahin itong brake caliper. Kakalso naman itong piston dito sa brake pad. Siyempre, madidiin yung piston. Papasok dito ngayon sa loob ng brake caliper housing niya. Gaya nito mga boss, pumasok na itong piston dito sa loob ng brake caliper housing. Pwede mo na ngayon iangat itong brake caliper. Kailangan kasi matanggal mo rin yung isang lumang brake pad na ipinatong mo dito sa bagong brake pad. Ayan mga boss, pinatungan ko yan ng lumang brake pad para nga mas mabilis kong maitulak yung piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. At ito naman brake pad na tinanggal ko sa brake caliper, isprayan ko muna yan ng brake cleaner. Medyo patuyuin ko muna yan, tapos pwede ko na ngayon yan ilagay dito sa brake caliper. Ganon din mga boss, nakita nyo naman kanina kung paano ko inilagay yan dito sa brake caliper. Nakaklip lang naman itong brake pad na pag okay na, lumapat na ng maayos yung brake pad, pwede mo nang ibaba itong brake caliper, tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong sliding pin bolt niya. Pero, pahiran mo muna yan ng grasa bago mo ibalik yan sa dati niyang posisyon. Siyempre, ipakapit mo na rin yan sa thread niya. Ganon din yung nasa taas na sliding pin bolt. Importante na ipakapit nyo muna yan sa thread niya bago nyo gamitan niya ng impact wrench nyo para hindi kayo makalose thread. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, gagamitan ko na yan ng impact wrench. Ipafinal ko na yung higpit dito sa dalawang sliding pin bolt ng brake caliper. Tapos, ipapaliko ko yung manibela dahil nga sa nakakarinig daw si customer ng langit-ngit dito sa pangilalim niya. Pag ganyan mga boss, ini-sprayan ko lang naman yan ng penetrating oil dito sa suspension arm niya. Yung mga dugtungan ng mga bolt, doon ako nag-i-spray. Siya nga pala mga boss, hindi ko na ipapakita sa video yung pagpalit ko sa kabilang side ng brake pad at pag-spray ko ng penetrating oil dito sa pangilalim. Kasi, same procedure lang naman ang paggawa. Unang-una malapit na ako malobat, magbi-bleed pa ako dito sa brake master assembly niya. Kasi sa nakita ko dito, may hangin lang ito sa brake master assembly, kaya yung brake pedal lumulubog. Ano lang ang ginawa ko dyan mga boss, kaya yung brake pedal nito biglang umangat na. Huwag kayong mag-alala dahil alam naman yun ni customer. Ganun pa man mga boss, para magkaroon pa rin kayo ng idea, ipapakita ko pa rin sa inyo yung pag-bid ko dito sa brake master assembly ni customer. Yun nga yung bago, ayan balikan ko mga boss, ayan yung bagong brake master assembly niya. Bali, sasabihin ko na lang sa inyo kung paano ko yung blinade, bomba, perme. Tapos, nakadiin sa brake pedal, luluwagan nyo yung isang fitting dito sa brake master cylinder. Pag lumabas na yung fluid, hihigpitan nyo. After nun, bomba ulit. Tapos, perme, yung pangalawang fitting naman ang luluwagan mo. Pag naluwagan mo na, lalabas yung hangin, higpitan mo na siya ulit. Ganun lang ginawa ko mga boss, bumalik na sa normal yung preno niya. Sabi nga ni customer, nag-bleed din yung gumagawa. Pero bakit hindi nila nagawang mapalakas yung preno? Ang sagot ko naman, malay ko sa kanila, sa umpisa pa lang nung pag-check ko dito sa sasakyan ni customer, alam ko na yung problema i-check ko ngayon itong brake pedal niya, apakan ko yan. Ganda ng preno konting apak lang At dahil sa okay na ako sa preno ni customer, na ibalik ko na yung dating lakas niyan,
Ibig kong sabihin, hindi nalubog itong brake pedal niya. Kaya dito naman ako sa pag-scan ng sasakyan niya. Dahil nga sa gusto niyang malaman kung meron itong fault code na lalabas. Ako na pala, no? At habang pinapasok ko yung detalye ng sasakyan dito sa scanner, mag-shoutout muna ako mga bossing. Unahin ko muna si Daddy Dance TV. Kumusta sa iyo dyan, bossing? Siyempre, isunod natin si Macmac Alaroso na nasa ibang bansa siya ngayon dahil nga siya isang seaman. Ingatan ka nawa ng Panginoon kasama ang iyong pamilya. Kasama rin siya shoutout natin si Ferdinand Torres, Richard Pablo, Boy Babula, Mark Anthony Mercado, sa huli si Brother Fernando Abria. Sa inyo mga boss, maraming salamat sa panonood, lalo na sa pagsuporta nyo. At sana makasumpong tayo ng awa at lingat ng Diyos sa bawat araw na pinahihiram tayo ng buhay at kalakasan. Maraming salamat ulit. Balik na tayo sa ginagawa ko at ito nga, na-quick test ko na at meron siyang lumabas na fault code. 5 ang fault code niya. Ilagay ko yan sa report para malaman ni customer yung lumabas na fault code. After nyan, subukan kong i-delete itong mga lumabas na fault code. Pero lagi yung tatandaan, kung talaga may problema dito sa mga lumabas na fault code, hindi ko yan madidelete kahit anong gawin ko. Gaya nito, sa 5 fault code na lumabas, 2 lang yung na-delete. Kasi nga, kung makikita nyo, may naiwan pa na 3 fault code. Ayan o. Meron pa 3. Pag ganyan mga boss, inuulit ko lang yan, nilalagay ko ulit sa quick erase. At kung makikita nyo, deleted na yung mga fault code na lumabas. At para sigurado, ilagay natin sa report. Dapat ang lalabas dyan, no fault code present. Punta sa report. No fault code present. Okay. Ulitin natin, ha. Baka mamaya, kunwari lang yun. Quick test natin. Dapat puro okay na yan. Wala nang lalabas na fault code. Ano? Puro okay na siya. Okay na po. Punta tayo sa report. No fault code present. Okay. Okay na sir, ano? Okay na po. Inulit-ulit ko kay customer yan mga bossing para hindi na siya mag-alala. Inimbestigahan ko nga siya kung nakakaramdam ba siya ng pagpalya sa makina o kaya naman may umiilaw dito sa dashboard niya. So far sabi niya wala naman daw. Kaya pwede na kaming mag-road test. Patay. Tapos, start, ano? Ayan mga boss, napa-start ko na itong makina. Pero bago yun, i-check ko ulit itong brake pedal niya. Taas na, oh. Okay, pwede na mag-bleed. Ay, pwede na mag-road test. Road test tayo. Importante kasi sa akin mga boss yung pag-road test dito sa sasakyan ni customer na dapat yung mga pinoproblema niya mawala. Testing mo na yung preno. Oh, di ba? Nasa kanan pa. Kaliwa. Lakas din ang loob mo, no? No? Dadala ka ng preno, malalim, lubog. Oh, di ba? Kapit kagad. Sige. Oo, di ba? Kunting tapak mo lang, di ba? Ikaw eh. Alam ko, wala na akong pag-aasa eh. Sa mga gumagawa. Ha? Kaya dito ko lang po dinali. Bakit? Hindi na po mga ano. Di na mapatino yung preno? Pinalitan na yan. Sabi, palitan mo na to. Palitan ng Brake master. pinalitan ng brake master. Hindi ko lang po natali. Pinalitan ng brake master. Uy! Kasi ate. Ganun pa rin. Di ba? Oh, yan. Tingnan mo. Kunting tapak mo lang. Oh, di ba? Oh. Kita mo, nakangiti ka na. Kanina parang problemado ka eh. Wala lang bilang itit nyo. Ha? Nadadaan ko sa lubok, malang itit. Nawala na rin. Nawala na rin. Oh, ikaw lang eh. Dami rin problema nito, no? Lubog na preno, langit-ngit, hirap humatak. Ano pa yung isa? Yung ugong. Yung sa likuran, may ugong. Pero ngayon, okay na. Okay na lahat.
Hindi nga. Okay lang. Baka sabihin mo naman eh, tsamba eh. Mas maganda, gagawin talaga. Ha? Eh, kita mo naman, di mo naman sa akin inutos yung gagawin, di ba? Pero, kinento mo lang, may narinig kang langit-ngit, o di ginawa ko yung langit-ngit, may naririnig ka na ugong, o ginawa yung ugong. Tapos yung preno mo, di mo naman sa akin nirereklamo yan, di ba? Kasi dati po lubog na Kasi, siya. pag nandyan na, inaano ko na lahat. Eh kanina, pag apa ko sa preno mo, nako po, lubog eh, no? Lubog po talaga eh. Malalim siya. Akala ko okay na po yun. Ha? Akala mo okay na yung ganun preno? Hindi okay yun. So pagbira ka. Kaya sabi ko sa'yo, hindi normal yung preno mo. Lubog. Tapos nagpalit ka na ng brake master assembly, lubog pa rin. Sa pag-bleed lang po yun. Ha? Sa Pag-bleed lang. Bleed lang ang ano nun. Simpleng pag-bleed lang, saglit lang, di ba? Opo. Gawa agad yung preno. O, yung pag nagpreno ka, may maingay pa ba? Yan. Ha? Wala na. Okay. Yung ugong sa likod, Wala na. wala na rin. Langit-ngit, okay na rin. Pag nadaan sa ano, lubak, malamang. Ayun, okay na. Ayun. Balik na tayo kung wala ka ng problema. Tapos na yung problema mo eh. Okay. Igutan ko dyan. Saka na uwi niyan, sir? Wala kang pa po sa pangpalay. Sapang palay? Hindi mo, dumayo ka pa rito. Aga naman naman sa bahay ko. Ay. Hindi, naano kasi ako sa kwento mo eh. Napalitan na ng brake master assembly. Tapos, wala pa rin preno, di ba? Ay, Magkano ginastos mo? 8,000. oh. Tapos wala naman nangyari. Okay na. Siguraduhin mo, pag okay na, malayo yung uwian mo eh. Bulacan ka pa pala eh. Kailangan yung mga problema mong ingay, dapat nawala yun. Oo. Wala na yung Ano? Ano? wala na po. Wala na yung ugong. Oo. Sige. Nanda ko nga po sa lubak eh para Oo. matesting ko. Oo, yan. Wala na. Wala na. Maganda yung ganun na nagawa natin yung problema mo. At least wala kang masyadong ginastos eh, no? Balik-balik. Ito, babalik-balik ka, nagpapagawa. Bakit? Pangatlo na po ito eh. Pangatlong gawa na? Opo. Ibig mo sabihin, pangatlo na akong gumawa. O, Opo, pangatlo. pangatlo na ako. Yung dalawa, Ano, sablay. eh, ganun talaga eh. Kung si minamiss ko kababayan. Ha? Kung si minamiss ko kababayan. Oo, biro mo, paggawa ka ng 8,000, tapos wala nangyari. Sino nag-desisyon ng brake master, ano? Mekaniko. Eh, pagtanggal po kasi nung ano, piston ng brake master. Oo. Magaspang po doon sa loob. Eh, sus, magaspang naman talaga yun eh. Magaspang po ba talaga yun? Oo. Ayun eh, sabi Hindi sa naman, akin eh. hindi naman sumasayad dun yung ano eh, piston seal eh. Saan nyo naman nabasa yung ano na yun? Magaspang Sabi niya talaga loob noon kasi wala namang piston seal sa ano, sa piston, ano, sa piston na nakalagay, walang piston seal. Ibig sabihin, okay pa pala yun. Okay pa yun. Sinayang mo yung pera mo, sana pumunta ka lang dito, binigyan mo lang sa akin. Oo, di ba? Sayang yung 2.5 ko dun. Di. Okay lang, hindi na makakakulit ko. Ayan, lahat ng problema mo, okay na talaga ah. Bigat din yung problema mo, no? Kaya pagdating mo kanina, para problemado kayo, mag-asawa eh. Hop, dito tayo. Muli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, natapos na yung problema niya. At sana lang sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung okay lang din naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat sa panonood.